Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Jelay. 23 years old at nakatira dito sa Quezon City. Loyal listener niyo ako since 2017. Sa radyo pa lamang at subscriber ako sa mga channels ninyo since 2022. Katulad ng iba ninyong mga listeners ay gusto ko ring mag-share ng aking kwento para makapagbigay na rin ng awareness. Lalo na sa mga taong skeptical o nag-aalinlangan pa rin sa katotohanang nag-i-exist ang mundo ng kababalaghan. Papadudot, sisimulan ko ang aking kwento noong December 23, 2022. Sumama ako sa family ng boyfriend kong si Mark na magbakasyon at mag-celebrate ng Pasko. Since yung company na pinagtatrabahuhan ng aking boyfriend ay may pinaparent na rest house sa mga employees nila kapag nagbabakasyon doon. Kaya doon kami nagstay. Madami kaming kasama noon as in yung buong family nila plus yung mga tiyahin at pinsan ni Mark. Overall ay 21 kaming lahat at since gusto nila sama-sama sa room ay nag-decide sila na sa attic ng bahay matulog. Kasi open space siya at sakop ang buong laki ng sala kaya kasya kaming lahat doon kapag naglatag ng mga mattress. May mga rooms naman sa ground floor kaya lang ay ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Kaya yung attic style na second floor ng rest house ay pinili nilang matulog. Bali, describe ko muna yung attic. Pag-akyat mo ng hagdan is open space lang talaga na kasing taas lang ng tao yung ceiling. Bali doon sa direkta sa pag-akyat ng hagdanan, naglatag ang mga tita nila at mga magulang ni Mark. Tapos kami mga bagets ay doon sa kaliwang part ng hagdan pumwesto since mas maluwag yung pahaba noon at mas madami kaming mga bata papadudot. Samantala, first night namin ay nagluto kami ni Tita Mercy, ang mama ni Mark, ng hapunan sa poolside. Garlic butter shrimp, chicken pastel, kare-kare at beef broccoli ang pinagtulungan naming lutuin. Habang sina Mark naman at mga pinsan niyang babae na si Bernadette ang nag-iihaw ng pork at chicken barbecue. Yung mga kasama namin ay busy sa pagsiswimming habang yung isang tiyahin ni Mark ay busy naman sa pag-aayos ng videoke. Hindi nga nagtagal ay naayos din ang videoke at nagtawag na itong tiyahin ng boyfriend ko. Sinong gusto mag-videoke? Ready na, sabi nito. Agad namang unahan ng mga kasama namin sa pool at nagpatuyo muna bago sumabak sa videoke. At habang naghihintay ng kanilang turn, ay sinabayan niyo ng inuman at pulutang barbecue. Sa mga kasama naming nagvi-videoke, masasabi kong dalawa lang yata sa kanila ang may talento sa pagkanta. Pero karamihan sa gumagamit ng videoke ay literal na nag-iingay lamang. Ang mga kinakanta nila ay yung mga famous karaoke songs tulad ng My Way ni Frank Sinatra at yung kanta ng Aegis, Eraserheads, River Maya. Yung tatay nga ni Mark ay kumanta pa nga ng Let It Go, yung theme song ng Frozen. Tawanan ng lahat lalo na nung umarte ang tatay ni Mark na kunwari siya ay si Elsa. May pagkakomedyante kasi ito at aliw na aliw naman kaming lahat.
Samantala pagkatapos kumanta nito ay si Mark mismo ang sumunod. Ang inawit ni Mark ay yung kanta ni Basil Valdez na Ngayon at Kailanman. Papa Dudut, isa siya sa tanging dalawang binanggit ko kanina na magaling kumanta. Kaya nung matapos ang kanyang awitin ay ang lakas ng hiyawan ng kanyang audience. Lalo na ako na supportive girlfriend ever since. Ipapasok ko ng mic sa aking one and only Jelay, biglang sabi nito sa mikropono. Siyempre nagulat naman ako, Papa Dudut. Hindi naman kasi ako magaling kumanta, pero dahil sa nag-cheer na ang mga kamag-anak ni Mark sa akin at sa paggagarantiya sa akin ni Tita Mercy na siya na raw ang bahala muna sa pagluluto ay napilitan akong kumanta. Kinuha ko ang mic kay Mark. Wala akong maisip na kanta noon kasi kinakabahan talaga ako. Kaya naisip ko na lamang na kumanta ng Christmas songs, yung Winter Wonderland. Total ay isang araw na lang at Pasko na. So eto na nga, kinanta ko nga yung kantang Winter Wonderland and to my surprise ay hindi ako nasintonado. Ewan ko ba pero parang nag-iba ang boses ko. Nagtaka ako nung una at chinek ko yung mic kung may sira, as in Papa Dudut, para lamang akong nagli-lip sync kasi iba talaga yung naririnig kong boses na lumalabas sa videoke. May nag-uudyok sa akin na huminto muna sa pagganta pero hindi yon natuloy kasi lalong naghiyawan ang aking audience. Kaya nag-go with the flow na lamang ako kahit na parang bothered ako sa naririnig kong boses. Mamayang kaunti may narinig kaming sumisigaw na boses mula sa malayo. Hoy, magsitigil nga kayo, ang iingay ninyo, gabi na. Sa puntong yon ay natigilan kaming lahat maski ako'y huminto sa pagganta. At napatingin ako sa aking boyfriend. Sino yun? Tanong ko sa aking boyfriend. Hindi ko alam, baka kapitbahay natin. Naguguluhang sagot ni Mark sa akin. Imposible, wala tayong kapitbahay. Nakita niyo naman kanina, wala tayong nadaanang katabing bahay ng rest house. Wika ni Tita Mercy sa amin. Kung gano'n sino po yun? Nagtataka ko pa ring tanong. Baka napadaan lang at naingayan sa atin. Pero wag niyo nang pansinin yon at magpatuloy na lang tayo sa pagganta. Sabi naman ng ama ni Mark. Samantala natapos ang Winter Wonderland nang hindi ko natatapos kantahin kaya nag-request na kumanta ulit ako. At tulad ng nauna, Christmas song din ang napili ko. Yung Pasko na Sinta Ko. Nagsimulang maganda ang takbo ng kanta at katulad din nung dati. Iba na naman ang boses ko. Para bang nagli-lip sync na lamang ako. Kaya hindi ako sa audience nakatingin noon kundi sa mic na hawak ko. Tapos napatingin ako kay Mark na todo cheer sa akin. Pero hindi ako naging komportable sa pagkanta kasi alam kong may mali. Hanggang sa bigla na lang may bumato sa pool namin. Tapos isa pang bumato na tumama sa isang kubo kung saan ay nakaupo at nag-cheer ang tatlo sa pinsan ni Mark. Tapos may mga sumunod pa pero bumabagsak ito sa pool. Nagtaka kami kasi hindi siya galing sa labas, kundi galing mismo sa taas, galing sa mismong attic. Napahinto kaming lahat sa pag-cheer. Nagbilang si Tita Mercy at kumpleto naman kami. Lahat kami nasa poolside, so sino yun ang babato sa amin mula sa attic? Kinalabutan ako noon kaya hininto ko na noon ang pagkanta sa videoke. Sina Mark, Tito Ramon na ama ng boyfriend ko at ang pinsan ni Mark na lalaki na si Vincent ang pumasok ulit sa bahay para umakyat sa attic at alamin kung sino ang nambabato sa amin. Bumalik na lamang ako sa pagluluto noon pero masyado akong nabothered sa nangyari. Napansin naman yun ni Tita Mercy. Ayos ka lang ba, Jelay? Tanong niya sa akin. Kinakabahan lang po ako. Parang may multo po yata dito sa rest house, ang sabi ko sa kanya. Natawa lang noon ang nanay ng boyfriend ko. Huwag kang matakot, nandito naman kami. Sama-sama tayong matutulog mamaya sa attic, aniya. Samantala bumalik yung tatlo at sinabi nilang wala namang tao sa attic. Although nagtataka sila bakit bukas ang bintana. Bago kami bumaba noon ay sinigurado ni Tito Ramon na sarado ang mga bintana dahil baka pasukin yon ng lamok. Sa kabilang banda
Hindi na natuloy ang video okay namin kasi nag-aya na si Tita Mercy na kumain na kami ng hapunan dahil luto na ang mga pagkain. So ayun na nga, habang kumakain kami ay nagkwekwentuhan lamang kami. Kaunting inuman tapos isa-isa nang umakyat sa attic ang mga kasama namin bilang kami ni Mark at Tita Mercy ay naiwan para maglinis ng mga pinagkainan namin. Hindi nga nagtagal, pagsapit ng 1:00 ng madaling araw ay umakyat na rin kami sa attic para matulog. Pagdating sa attic, kanya-kanyang cellphone ng mga tao doon. Yung mga may edad na ay nauna nang natulog sa amin habang yung mga kabataan ay gising pa. Katabi ko yung kapatid na babae ni Mark na si Myla habang ang mga pinsan niya na babae yung sa hilera namin. Nag-iisang lalaki sa hilera namin si boyfriend. Siyang nasa kaliwang side ko. Tapos sa kaliwa niya is dingding na. Nasa pana naman namin na kabilang side ng wall is yung mga pinsan niyang mga lalaki. Tulog na ako that time nang malimpungatan na lamang ako na 3:00 ng madaling araw at agad kong napansin na parang naninigas si Mark sa tabi ko tapos ay umuungol siya. Inisip ko na baka binabangungot kaya pinipilit ko siyang gisingin. Kaso ang tagal bago ko siya magising. As in, wagas na yung pag-alog ko sa kanya. Munti ko nang gisingin yung kapatid niya kasi nga hindi ko talaga magising si Mark at natatakot na ako noon. Baka kung napaano na siya. Tapos nang finally kumilos na siya paharap sa akin ay bigla siyang yumakap sa akin. Nanginginig at takot na takot. Bakit Mark? Anong problema? Tanong ko sa boyfriend ko. Kasi may babaeng nakadagan sa akin tapos hindi ako makagalaw. Nakakatakot ang itsura niya, Jelay. Wika ni Mark sa akin habang putlang putla at pawisan. Panaginip mo lang yon, sabi ko naman sa kanya. Pero para kasing totoo, haunted yata tong rest house na nirentahan natin. Pangamba niya. Nakaramdam naman ako ng takot sa sinabi niya. Pero hindi ko yon pinahalata sa boyfriend ko. Pero noong bumalik kami sa pagtulog ay sumiksik talaga ako kay Mark. Pero papadudot hindi talaga ako nakatulog noon kasi pakaramdam ko ay merong nagbabanta. At nagbabantay sa amin. Kaya ang ginawa ko na lang ay naglakas loob na lamang akong manood ng K-drama sa aking cellphone. Kinabukasan ay ikinuwento ni Mark yung naging karanasan niya noong gabing yon. Nalimpungatan daw kasi siya na parang may nakatingin sa kanya. Kaya pagtingin daw niya sa kaliwa niya may babae din daw na nakahiga. Nakaputi, mahabang buhok at ang putla-putla pero yung mata may pula na nakapaligid sa mata. Yung parang umiyak ng dugo. Pinipilit nga daw niya akong gisingin lalo na nang makita niya na yung babaeng nakatabi sa kanya. Kaso hindi na daw siya makakilos. Inaabot daw niya ako at tinatawag kasi para daw siyang naninigas. Lalo na nang palapit ng papalapit sa kanya yung babae at tuluyan na ngang dumagan sa kanya. Ayon pa nga kay Mark, dasal na lang daw siya ng dasal at tinatawag niya ako kaya nang alugin ko siya. Gusto daw niyang abutin yung kamay ko at sabihing hilahin ko siya kasi walang lumalabas na boses sa bibig niya. Nakakilos lang daw siya nang mahata ko siya sa pagkakaalog ko. Doon daw nawala yung babae sa ibabaw niya. Doon na rin nagkwento yung pinsan niyang lalaki na may gumigising daw sa kanya nung madaling araw. Sinisipa daw yung paa niya. Akala niya yung kapatid niyang lalaki kasi matangkad na lalaki ang naaninag niya. Pero dahil nga madilim at nalimpungatan lang daw siya ay hindi niya masyadong pinansin. Basta may tinatanong daw at pilit siyang pinapabangon para lumipat na siya ng pwesto. Thinking na gustong sumingit ng kapatid niya sa tabi nila kaso'y sobrang antok na siya. Nasagot lang niya ng maaga pa. Mamaya na lang siya lilipat at antok na antok siya. Nalaman lang niya na hindi yun ang kapatid niya nang tanungin niya ito kung bakit siya ginigising ng alanganing oras. Pagkatapos papadudod ay doon naman sa side ng mga tita ni Mark at parents niya ay nagkaroon daw ng tulo ng tubig sa paanan nila papunta sa hagdan na parang may dumaan na basang tao na naglalakad doon pababa ng hagdanan.
Inisip na lang nila na baka may nag-CR noong gabi at bumalik na basang-basa yung paa. Ang tumbok kasi ng hagdan pababa is yung CR na, pero wala naman daw bumangon para gumamit ng CR ni isa sa kanila ng gabi na yon. Kaya ang ending, nagpasya na kaming hakutin ang mga gamit namin sa attic para ibaba at dalhin sa kanya-kanyang kwartong naka-assign sa amin. Alas 4 naman ng hapon ay nagsimula na kaming mag-prepare sa pagkain ng inonoche buena namin, tulad ng fruit salad, coffee jelly, habang sina Mark at Tito Ramon naman ay bumili sa bayan ng mga desserts tulad ng leche flan, halayang ube at crema de fruta. Dating gawi, doon kami sa poolside nag-celebrate ng Noche Buena. Doon din kami nagluto. Habang busy kami ni Tita Mercy sa pagluluto ay nagsiswimming naman ang mga babaeng kasama namin, habang as usual ang mga lalaki naguunahan sa videoke. Puro Christmas song ang kinakanta nila since sasalubungin namin ang Pasko noon. Samantala habang kumakanta si Tito Ramon ng Deck to the Halls ay narinig na namin yung sigaw ng lalaki. "Hoy, magsitigil kayo, ang iingay ninyo gabi na." Aniya. Napahinto kami sa aming mga ginagawa at nagtinginan. Mamayang kaunti sumigaw din si Mark. "Hoy, wag kang makialam, Pasko naman kaya okay lang na magingay kami. Ngayon kung wala kang pang Noche Buena, bahala ka sa buhay mo." Pang-asar pa ng boyfriend ko. Akala namin ay hindi nasasagot yung lalaki, pero makalipas siguro ng 1 minuto ay nagsalita ito. "Pupunta ako dyan," ang sabi pa nito. Nagulat naman kami at tinintay namin siya kung may pupunta talaga, pero ilang oras ang lumipas ay wala namang pumunta. Lalo na noong nag-Noche Buena na kami mismo. Pagkatapos ng selebrasyon namin ng Pasko ay nagpasya na kaming matulog sa kanya-kanya naming kwarto. Pero Papa Dudut, meron pa din talagang kakaibang nangyari noong araw ng Pasko. Tulad ng biglang may kakatok sa kwarto namin, tapos kapag binuksan mo na ay wala namang tao na makikita. May kakalabog sa attic ng 10 oras ng gabi. Sa puntong yun, Papa Dudut, natakot na kaming lahat at nag-volunteer noon ang mga kalalakihan na akyatin ulit ang attic para silipin kung ano ang nangyayari doon. Pero as usual, wala naman silang nakita. Tapos noon ay nagpasya akong mag-CR, kaso pagdating ko ay narinig kong may tumutulong tubig at may nag-flush pa ng toilet. So inakala ko talaga na may tao sa loob. Siyempre matyaga ako naghintay noon na lumabas yung gumagamit ng CR. Pero Papa Dudut, lumipas ang ilang minuto ay nagtaka na ako kasi hindi talaga siya lumalabas. Dahil na rin siguro sa inip at antok, kaya kinatok ko na kung sino yung tao doon sa CR. "Tapos ka na ba? Baka naman pwedeng ako naman. Inaantok na ako eh," sabi ko. Pero wala akong nakuhang response mula sa loob ng CR. Mamayang kaunti ay may narinig akong naglakad papalapit sa akin. Agad akong lumingon pero wala akong nakita. Pero pagkatapos noon ay kinalabutan ako kasi pakiramdam ko talaga ay may nakatayo sa likod ko. Hanggang sa napatingin ako sa CR, biglang namatay ang ilaw sa labas at dahan-dahang bumukas ang pintuan. Papa Dudut, tumaas ang lahat ng balahibo ko sa katawan kasi pagkabukas ng pinto ay walang tao sa loob ng CR. Pero mas natakot pa ako nang mapatingin ako sa anino. Nakita ko ang anino ko pero may katabi din itong isa pang anino. Pagtingin ko noon sa aking paligid ay wala akong kasamang iba. Kaya nagtatakbo na ako papalayo ng CR. Hindi na ako naligo noong gabing yon at kumuha na lamang ako ng plastic container at yun na lang ang ginawa kong arenola. Papa Dudut, takot na takot ako ng gabing yon. Hindi ko kasi akalain na makaka-experience ako ng katatakutan sa araw pa mismo ng Pasko. Hindi nga nagtagal ay nakatulog din ako. Pero bigla din akong nagising nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Pagising ko ay may nakita akong babaeng nakabitay sa taas ng kisame. Mahabang buhok, naka-white dress, maputlang mga balat at yung isa niyang mata ay natatakloban ng buhok niya. Kaya yung isang mata niya ang nakikita ko lamang. Papa Dudut, black ang mata niya at walang halong puti kaya nakakatakot talagang tingnan. Nakatingin ito sa akin at yung mga paa niya lumulutang sa dibdib ko kaya kitang-kita ko ang buong katawan niya. Kapansin-pansin din na dumudugo ang leg niya.
at tumutuloy yon hanggang sa paanan niya. Papa Dudut, wala akong nagawa dahil na-hypnotize ako sa nakita ko at nang matauhan ako, kaagad akong bumangon at lumabas ng aking kwarto habang umiiyak. Hindi ko na naisipan pang tingnan ulit yung babaeng nakita ko dahil sa sobrang takot. Bumungad naman sa akin noon si Mark dahil sa ibang kwarto siya natutulog. Napayakap ako sa kanya at habang umiiyak ay tinanong niya kung ano ang nakita ko. At ang sabi ko nga ay may babae akong nakitang nakabitay sa kwarto. Samantala nagising din yung 5 babaeng kasama ko doon sa kwarto at nagtataka din sila kung bakit ako umiiyak. And as expected ay natakot din sila nang ikwento ko sa kanila ang aking naranasan. Sa kabilang banda, hapon ng December 25 ay nagpasya na kaming umalis sa rest house. Hindi na rin kasi makakatagal yung mga kasama ko na nakaranas din ng kababalaghan sa rest house na yon. At ang suspetsya namin ay nabulabog ang mga multo o elementong nakatira doon nang mag-video kami noong December 23 at 24. Samantala bago kami umuwi ay nag-group picture kami sa labas ng bahay doon sa balcony bilang remembrance. Pagkatapos noon ay umalis na kami. 5 van ang dala-dala namin at kami ni Mark, Tito Ramon at Tita Mercy ang huling lumabas. Habang bumabiyahe naman kami, naisipan ko mag-browse ng group chat namin at laking gulat ko nang pinag-uusapan ng mga pinsan ni Mark yung group picture namin sa balcony. Dahil sa curiosity ay chinek ko ulit yung group picture. Normal siya sa una pero pag tingin ko sa bintana ng bahay ay may nakatayong matandang lalaki na sumama sa amin sa picture. Nagkasundo naman ang mga pinsan ko na i-unsend na lamang yung litratong yon kasi nangamba kaming lahat na baka sumama sa amin ang mga multo doon sa rest house na yon. Hanggang sa naalala ko yung gabi na may sumigaw sa amin, ang sabi pupuntahan daw niya kami. Hindi man namin siya nakita pero pinuntahan niya talaga kami at siya siguro yung matandang lalaki na nahagip sa aming group picture. At yun nga Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang Pasko ng 2022 dahil sa naranasan kong nakakatakot at dahil lang ito sa Christmas videoke ng grupo namin. Kung naging tahimik lang siguro kami baka walang kababalaghang nangyari. Kaya simula noon ay naging maingat na kami. Yes, nagse-celebrate pa rin kami pero kapag hindi namin sigurado yung place ay hindi na lamang kami tumutuloy at maghahanap na lamang kami ng place kung saan ay pwede ang mag-ingay. Papa Dudut, ito lamang ang isishare ko sa inyo. Sana'y maitampok nyo ito sa inyong YouTube channel. Maraming salamat in advance at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jelay. Maraming salamat Jelay sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming YouTube channel. Nakakatakot ang Christmas celebration ninyo noong 2022 at kahit sino'y hindi gugustuhing makakita o paramdaman ng multo sa araw mismo ng kapanganakan ni Hesukristo. Ganun pa man ay nakuha namin ang aral sa iyong kwento na matuto tayong rumespeto sa ating paligid. Kung sa tingin natin may maaabala tayo lalo na sa ating pagvividyoke sa gabi, huwag na po nating ituloy. Hindi naman masamang magvideoke pero syempre isaalang-alang din natin kung meron ba tayong maagrabyadong tao, lalo na yung mga kapitbahay natin. May mga ordinansa sa bawat syudad at munisipalidad patungkol sa paggamit ng videoke tuwing gabi. Respeto natin yon. Kapag gabi na at alam nating marami nang natutulog ay pairalin natin ang hiya at magkusa na tayong tumigil. Tandaan natin na ayaw natin ang maaabala lalo na sa oras ng pahinga natin. Kaya gawin din natin tong self-restrained at disiplina sa ating mga sarili para hindi tayo makaabala ng iba. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel na ang link po ay ilalagay ko sa comment section ng episode na ito. Meron din po tayo sa homepage na suggestion na pwede nyong hanapin ang Kaistorya Horror at Gian Gianna Vlogs. Yan po ang aming family vlogs na sana po ay mapanood nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.